Kasabay nito, ang Tanjao Camp ay nagsimulang lumapit sa lugar ng mabilis. Nagsimulang tumingin sa ibaba si Hong Yao at nang makita ang napakaraming tao ay nagsimula siyang ngumiti, dahil ang sitwasyong ito ay katulad noong sumugod si Ji Gang sa kasal. Ito ay perpekto para sa kanya dahil huling beses na hindi siya nakakuha ng sapat na pakikipaglaban. Nanatiling kalmado si Go Kaishin at tinanong siya kung ano ang kanyang ginagawa. Sa dinami-dami ng taong nanonood, magpakita man lang ng diplomasya bago tayo mag-away, kung hindi, iisipin ng mga tao na brutal ang buong pamilya nila. Nagsimulang maglabas ng orange energy ang katawan ni Go Kaishin. Napansin ni Hong Yao na mas malakas ang kanyang hangarin sa pagpatay, iniisip na kung saan may master ay dapat mayroong isang disipulo. Sa likod nila ay si Jiang Chen, tumalikod siya at may masayang ngiti, nagtanong kung ano ang opinyon niya dito, ngunit hindi man lang siya tumugon dahil naliligaw na naman siya sa kanyang iniisip. Siya ay nasa pugad ng insekto at sa paligid niya ay libu-libong mga insekto. Lumitaw ang isang window ng system na nagpapalam na natapos na ang pagpaparami ng 9 miasma wings. Level 27 ang mother insect at nagkaroon siya ng supling na 5.11 million, nang makita na ang pagpaparami ng ikatlong henerasyon ay naging isang tagumpay bago ang digmaan, nakaramdam siya ng kasiyahan, at bagaman hindi ito sapat upang talunin ang general, ito ay higit pa sa sapat. Hinawakan ni Hong Yao ang kanyang balikat at hiniling na huwag siyang matakot dahil kahit na hindi siya masyadong malakas, nasa kanya ang master, na nagpalabas sa kanyang ulirat. Na may pagtataka na tingin, nagsimula siyang magtaka kung ano ang nangyayari. Sinimulan niyang ituro ang bundok gamit ang kanyang daliri at ipinaliwanag na hindi siya natatakot. Ngayon lang niya nakita si Uncle Ji Gang at ang iba pa sa bundok. Una, gusto niyang puntahan sila at bigyan ng regalo. Binigyan siya ni Go Kaishin ng permiso dahil dadaan pa sila doon mamaya. Nang marinig ito, nagsimula siyang ngumiti, at habang ang kanyang katawan ay napapalibutan ng poisonous mist, tumalon siya at nagsimulang bumaba. Nagsimulang obserbahan ni Wu Huang si Jiang Chen at may pagtataka na tingin ay sinabi na hindi pa rin sapat ang pakikipag-away niya kay Jiang Chen noong nakaraan. Napagtanto ni Bai Feng na siya ay may bawal at hindi na nakapagtataka sa kanya na nagawa niyang patayin si Xiao Bihan sa isang iglap. Medyo nag-alala si Tang Ying sa kanya dahil ayaw niyang mamatay ang pangalawang tao sa buong kasaysayan na nakakumpleto ng Taishu Steps. Nagsimulang dumistansya si Jiang Chen sa kanila, nagsimulang tumingin sa kanya si Mu Hangqiu. Hindi alam ng kanyang master kung tutulong ang kanyang lolo o hindi. Si Luo Sandao na nasa tabi niya ay nagsabi sa kanya na ang pag-aalala ngayon ay walang silbi. Ang antas ng digmaan na ito ay isang bagay na hindi nila matutulungan, na hindi nagdulot ng mga problema ay higit pa sa sapat. Makalipas ang ilang oras, nakarating si Jiang Chen sa lugar kung saan naroon si Ji Gang at ang iba pa, at nang makitang dumating na sila, hindi niya maiwasang matuwa. Lumapit siya kay Uncle Ji Gang, kumuha ng berdeng kristal mula sa kanyang inventaryo, iniabot ang kanyang kamay sa kanya at ipinaalala sa kanya na noong una ay sinabi niyang bibigyan niya siya ng isang set ng epic na kagamitan, ngunit hindi niya nakuha ito ngunit ngayon ay naniniwala na ito ay katumbas nito. Iniabot ni Ji Gang ang kanyang kamay patungo sa kristal, sinimulang pagmasdan ito, at hindi maiwasang mabigla dahil isa itong kristal na pinagmulan. Katumbas ito ng pagkakaroon ng susi para makapasok sa 7th Awakening. Naglabas si Jiang Chen ng ilan pang mga item, kasama ng mga ito ay mayroong mga kagamitan at armas. Kay Tita Tang ay nagbigay siya ng scarf. Ang scarf na ito ay parang perpektong tumutugma sa iyong estilo. Kay Brother Duan isang pana, ang iyong pana ay hindi masyadong marangya kaya narito ang isang sun chaser bow para sa iyo. Kay Kuya Bull ang isang punyal, may dala akong dark gold grade na sandata para sa iyo. Huwag kang masyadong emosyonal. At kay Sister Ke isang platinum grade set, at ang pinakamahalagang bagay ay, ito ay mukhang kamanghamanghang. At pagkatapos, tinawag nila ang pangalan ni Jiang Chen. Kasabay na dumating ang matandang Xiao at ang Heavenly Punishment Squad sa isang bangin, siya ay galit na galit at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nang makitang bumaba na si Jiang Chen, inutusan niya silang maghanda. Sa sandaling yun, lumitaw si Duan Feng,
at ang paggamit ng kanyang kamay ay nagsimulang hudyat sa kanya na huminto. Hiniling niya sa kanya na maghintay ng ilang sandali dahil mahigit 100 araw na ang lumipas mula nang mawala ang Tanjau Camp. Ito ay inaalagaan ni Gokaisin upang hindi sila maging pabaya. Ang matandang Xiao ay tumalikod, nagsimulang tumitig sa kanya at nagsimulang mag-isip, pagkatapos ay nagsimula siyang tumingin sa ibaba, at sa seryosong tingin ay nagpa siya na patayin si Gokaisin kasama si Jiang Chen kung hindi niya alam kung paano pahalagahan kung ano ang mayroon siya. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang kampo malapit sa lugar, sinimulan itong obserbahan ni Duan Feng, at hiniling kay Gokaisin na sumuko at ibigay si Jiang Chen. Siya at si Jiao Yuan Chen ay mahuhusay na manlalaban mula sa Jiangnan. Sa sandaling magsimula ang labanan, ang lungsod ay magdaranas ng malaking pagkatalo. Ayon sa kanya, mas mabuting isakripisyo si Jiang Chen. Si Gokaisin na nakatayo sa tuktok ng kampo, ay tumangging sumuko dahil sa buhay na ito ay wala siyang dapat ikahiya sa Jiangnan, o sa Grand Xia. Nagbalik siya ng 150 prodigies mula sa Jiangnan's war zone at hindi lamang ito, ngunit dinala rin niya sila sa Hall of Taishu. Naalala ng mga magulang ng mga kalahok na ang Hall ng Taishu ay isang lugar ng mga himala, kung saan maraming magagaling na figure ang naghahangad ng kapangyarihan ng walang tagumpay. Hindi nila inaasahan na ang Heavenly Blade King ay may paraan para makapasok. Ngayon ang kanilang mga anak ay magtatagumpay. Hindi sila maaaring tumayo ng walang ginagawa, at kahit na hindi nila mailigtas si Jiang Chen, hindi sila sasali sa pamilya Xiao. Tumalikod si Duan, inilahad ang kanyang kamay sa isang tabi at nakangiting ipinaliwanag na kasama ng 150 prodigies na ito. Ang reputasyon ng Jiangnan ay tataas tulad ng pagtaas ng katanyagan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang matandang Xiao Yuanshan at habang nagniningning ang kanyang mga mata, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, na nagpalabas ng 2 higanteng blok ng tubig. Siya ay napakalakas na ang tubig mula sa mga ilog at dagat ay nagsimulang tumutok sa kalangitan, na lumikha ng isang malaking blok ng tubig. Dahil ang kanyang katawan ay napapalibutan ng tubig, ipinahayag niya na kayang kontrolin ni Jiang Chen ang isang kalamidad. Ayon sa batas ng Grand Xia, dapat siyang patayin, at para kay Gokaisin ay kumikilos siya laban sa mga patakaran, pinuprotektahan ang mga maaaring kontrolin ang ipinagbabawal. Tinatakan niya ang kampo ni Tanjau at ang lahat ng mga taga-suri. Ayon sa kanya, inilagay ni Gokaisin sa panganib ang Prodigy Camp. Nagsimulang tumingala ang lahat at nakita nilang unti-unting lumalapit ang tubig sa kampo. Maaaring kontrolin ni Xiao Yuanshan ang dagat, parehong malakas siya at si Gokaisin. Kaya nagpa siya ang iba na maging neutral at huwag sumali sa anumang panig. Sa kalmadong tingin, hiniling ni Gokaisin si Jiang Chen na bumalik at inutusan si Hong Yao na asikasuhin ang paglipad ng Prodigy Camp. Nang marinig ang utos na ito, sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang kontrolin ang kampo. Gumawa si Jiang Chen ng harang sa paligid ni Jigang at ng iba pa para hindi sila makialam sa labanan. Tumalon siya at nagsimulang lumipad gamit ang poisonous mist. Humingi siya ng paumanhin sa kanila at pinakiusapan din silang manatili sa barrier na nanunood ng hindi nakikialam. Nang makita ang harang, medyo natarante si Jigang dahil hindi niya alam kung kailan niya ginamit ang spell, ibinalik niya ang kanyang ulo at ipinaliwanag na hindi niya kakayanin ang spell. Mawawala lang ito kapag natapos na ang labanan. Sinimulan ni Gokaisin na kontrolin ang kanyang espada, na nagpalabas ng malakas na gininto ang enerhiya sa talam nito. Nagsimulang lumipad si Xiao Yuanshan, pinahaba ang kanyang espada ng patagilid, na naging sanhi ng isang malaking buhawi na gawa sa tubig na lumitaw sa kanyang likuran. Hindi siya makapaniwala na talagang gustong ilabas ni Gokaisin ang kanyang espada laban sa kanya. Isinandal niya ang espada sa kanyang balikat. Si Xiao Yuanshan ay may kapangyarihang nakahihigit sa 8th awakening at nagtataglay din ng higit sa 10 ipinagbabawal na tubig. At alam lang ni Gokaisin kung paano gumamit ng espada, hindi niya alam kung ano ang kinatatakutan niya. Parehong naghanda sa pakikipaglaban, ngunit sa sandaling iyon, may tumawag sa isang ice barrier na lumitaw sa pagitan ng dalawa, na pumipigil sa kanila na magsimulang mag-away. Ang taong lumikha ng hadlang ay si General Duan, habang kinokontrol niya ang harang gamit ang kanyang mga daliri.
Sa isang taos-pusong tingin ay hiniling niya sa kanilang dalawa na huminahon dahil kung talagang maglalaban sila, hindi lang ang Prodigy Camp ang magdurusa kundi maging ang Jiangnan Wei sa katabing lungsod ay magdaranas din ng kahihinatnan. Para sa kapakanan ng lahat, hiniling niya na huwag silang mag-away. Sa sandaling yun, nagpakita si Xiao Beihan at sinabi sa kanila na para sa ikabubuti ng mga tao ay mas mabuti para sa kanya at ni Jiang Chen na magkaroon ng tunggalian hanggang kamatayan. Nang marinig ang boses niya, lumingon si Duan at nakitang sumulpot na siya, hindi niya maiwasang magulat. Ngayon ay nagkaroon na siya ng bagong braso, gamit ang espada, nagsimula siyang lumipad. Sinimulan niyang pagmasdan ang braso niya at hindi niya maiwasang mapangiti. Pinutol ni Jiang Chen ang kanyang braso noong araw na yon, at ngayon ay determinado siyang patayin siya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nagsimulang sumulong si Xiao Beihan patungo sa kanila, iniabot ni Duan Feng ang kanyang kamay patungo sa kanya na humihiling sa kanya na huminto. Ayon sa kanya, mas maganda ang ideya ni Xiao Beihan dahil ang mga hinaing ng kabataan ay dapat lutisin ng kabataan at hindi dapat makialam ang matandang henerasyon. Nagsimula na ring lumipad si Jiang Chen. Sinimulan niyang titigan si Xiao Beihan. Alam niyang hindi siya sapat para magkaroon ng 1 versus 1 deathmatch. Kaya tinanong niya kung ano ang kanyang mga kondisyon. Nagsimula siyang ngumiti at naisip na siya ay isang napakatalino na bata. Ang kanyang dalawang kondisyon ay hindi niya magagamit ang Little Nine o ang kanyang lason. Si Xiao Yuanshan ay nagsimulang lumipad at hindi napigil ang tumawa ng malakas, dahil hindi nakakagulat na siya ay kanyang apo. Ginagawa nila ito para sa kapayapaan ng Jiangnan at para sa kapakanan ng mga tao. Hinugot ni Gu Kaixin ang espada at sa isang agresibong tingin, sinimulan niyang itutok ang talam sa kanila at sinabihan silang tumigil sa pagsasabi ng kalokohan. Dahil lamang sila sa isang mataas na moral na batayan ay hindi nila magagawa ang gusto nila. Siya ay naghanda upang labanan at kinutya si Xiao Yuanshan na sinasabi na kung siya ay may lakas ng loob, dapat niyang ihinto ang panggigipit sa mga bata at lumapit sa kanya upang labanan siya. Ngunit hinawakan siya ni Jiang Chen at pinigilan na sinabing hindi nila maaaring isipin ng iba na sila ay mga brutal. Sinimulan niyang ituro ang kanyang sarili gamit ang kanyang daliri at may kumpiyansa na tingin ay ipinahayag na hindi niya kailangan ng kalamidad para manalo, dahil mayroon siyang ibang paraan ng pakikitungo sa kanya. Nang marinig niya ito, medyo natarante siya at nagtanong kung ano pa ang paraan para harapin siya. Pinaalalahanan siya ni Jiang Chen na sinabi niyang ituturo niya sa kanya ang Heaven-Splitting Blade. Nagulat si Gu Kaixin nang makitang gusto niyang matutunan ang teknik ngayon. Si Hong Yao, na lumilipad, ay nagpanik at naisip na nagbibiro siya dahil tumagal siya ng higit sa 10 taon upang malaman ang Heaven-Splitting Blade at hindi pa rin na-master ni Jigang ang Heaven-Splitting Blade hanggang ngayon. Nagsimulang tumawa si Xiao Beiheng at kinutya si Jiang Chen na nagtanong kung gusto niyang maghintay siya ng 10 taon para matutunan niya ang Heaven-Splitting Blade. Nagsimula siyang ngumiti at sinabing hindi na kailangan. 5 minuto lang ay higit pa sa sapat, nagalit si Gu Kaixin at nagsimulang sumigaw. Ipinaliwanag na ang Heaven-Splitting Blade ay hindi isang bagay na mabilis na matututunan. Nagsimulang tumawa si Xiao Beiheng habang sa kabilang banda, nanatiling tahimik si Xiao Yuanshan. Kinuha ni Jiang Chen ang espada ni Gu Kaixin, kinuyam ang isa pa niyang kamao, at may kumpiyansang ngiti na hiniling sa kanya na ituro sa kanya ang Heaven-Splitting Blade. Nagsimula siyang tumingin sa espada at tumahimik. Sa sandaling yon, nagsimulang tumunog ang espada at nang mapagtanto ito, nagulat siya. Sinimulan niyang tingnan si Jiang Chen na may nalilitong tingin at hindi nagtagal ay napagtanto niya na siya ang naging sanhi ng taginting ng puso ng espada sa hall ng Taishu.